Hi, hello! Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo pong lahat. Anong oras man ninyo na napapanood ang video ito, tayo po muli ay tutunghay ng ating pagbasa para sa araw po ng Martes, February 13, taong 2024. At hahanguin po natin sa mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Marcos. Ang kabanata ay 8, mga talatang 14 hanggang 21. Nung panahong iyon, nalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay at iisa lang ang kanilang tinapay sa bangka. Kaya ingat kayo, ilagan ninyo ang libadura ng mga Pariseo at ang libadura ni Herodes. Babala ni Jesus sa kanila. Nag-usap-usap ang mga alagad, wala kasi tayong dalang tinapay, kaya niya sinabi yon. Alam ito ni Jesus, kaya sila'y tinanong niya, bakit ninyo pinag-uusapan na kayo'y walang dalang tinapay? Hindi ba kayo nakababatid o nakauunawa? Hindi pa ba ito abot ng inyong isip? Wala ba kayong mata? Wala ba kayong tainga? Nakalimutan na ba ninyo nang paghati-hatiin ko ang 5 tinapay para sa 5,000? Ilang bako lang napuno ninyo sa mga lumabis na tinapay? 12 po, tugon nila. At nang paghati-hatiin ko ang 7 tinapay para sa 4,000, ilang bakol na malalaki ang napuno ninyo? Tanong niya. 7 bakol po, tugon nila. At hindi pa rin ninyo nauunawaan, wika niya. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Ang pagsasadiwa o refleksyon ay hahanguin po natin sa aklat ng simbahay taong 2024. At hindi pa rin ninyo nauunawaan, matalinghaga ang ating Panginoon. Ito po ay mga tanong ng ating Panginoon dahil sa kanilang pag-iisip na wala silang dalang tinapay. Siguro ay baka nagugutom ang iba sa kanila. Ngunit, ipinaalala ni Jesus sa kanila kung paanong pinakain niya ang 5,000, ang 4,000 at may natirang labis. Ang ibig sabihin, huwag silang mag-alala sapagkat kayang lumikha ng Panginoon ng pagkain sa kanilang pangailangan ng panahon na yon. Sa bawat pangyayaring dulot niya, mayroong malalim na pakahulugan. Ginagawa niya ito upang mas makilala siya ng kanyang mga alagad at mailapat ang mga aral sa mga pagkilos ng pang-araw-araw na buhay. Kinakailangan lamang buksan natin ang ating mga puso upang makita at maunawaan ang mga ipinapahayag ng Panginoon. Minsan kailangan nating buksan yung ating pangunawa, yung ating pananaw, ang ating paningin sa kayang gawin ng ating Panginoon. Kinakailangang buksan ang mata ng ating puso upang makita at maunawaan ang mga ipinapahayag ng Panginoon. Bilang kanya mga tagasunod, nararapat na maging sensitibo tayo sa paggalaw ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi siya malayo sa atin. Kaagapay natin siya tuwina at hindi niya tayo iniiwan mula sa pagsikat ng araw hanggang sa pagsilay ng mga bituin. Mababanaag ang kamay ng Diyos sa mga taong nakakasalamuhan natin at sa mga pangyayaring ating nararanasan. At kung mayroon mang pagkakataong hindi talaga natin malirip ang nais niya, idalangin natin na hawakan niya tayo at gabayan upang hindi maligaw. Tatandaan po natin, huwag na huwag kang mawawalan ng pag-asa at pagtitiwala sa Panginoon sapagkat kayang i-provide at i-supply ng Diyos ang anumang wala sa atin. Kailangan lang panghawakan ang kanyang mga pangako. Maraming salamat at ang aking palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.